You know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you, not one of them has failed. Joshua 23:14. Blessed everyone and welcome to our first broadcast for 2026. And welcome 2026. It's a blessed new year for every one of us and it promises to be a blessed year. Hopefully po, lahat-lahat tayo talaga ay pagpapalain at higit na pagpapalain sa taong kasalukuyan. Ang ganda po ng simulain natin, ang ganda po ng mga ginagawa ng Panginoong Diyos sa lahat po sa atin. At sana, kagaya ng nasabi ni Josue, sa mga Israelita, walang isamang pangako ang hindi natupad. Walang isamang bagay na ipinangako niya na hindi nagkaroon ng katuparan. Kaya, expectations. Part 2 na po ito kasi nung nakaraang linggo sa San Manuel Tarlac, una ko nang ipinangaral ang expectations, part 1, based from sa awitin na Father's Business or King's Business. And then ginamit din po natin yung ibang mga passages. But this time, pag-aralan po natin muli itong expectations. And ito nga po ang makikita natin. Naninirahan tayo or namumuhay tayo sa mundong obsessed sa expectations. Ang dami talagang ibinibigay sa atin to. Yung mga bagay na expected of us. So, every one of us are pressured to do more ng expectations sa iba or less. Kaya nga, yung iba, they do more to be accepted. Ganito lang expectation sa kanila. Kaya ang iba sasabihin talaga na 110%. May 110% pa ba? Hihigit pa dun sa 100% na performance mo. Ano kaya ng katawan mo na 110%? Ang iba naman ay hindi dapat yung they do less to survive. Parang sasabihin nila kagaya ng mga negosyante, ano? Abay, kung ilagay mo sa standard na yan, di wala na tayong kinita. Or kagaya din naman nangyayari sa atin sa ghost projects. So, kung gawin natin lahat-lahat, di walang kinita ang mga politikong ito, no? So, we overpromise to secure approval. Laging sasabihin, kaya po yan. Madali lang yan. Kaya po natin gawin yan. Kahit nang bukas ka agad-agad. Those are overpromises, no? Nagyayabang na magkaminsan. And some also, nag-underperform. At ang sasabihin talaga lagi ay, hindi naman part yan ng aking job specifications. Or, bayad tayo, hindi naman ganito kataas. 'Di ba? So, nag-underperform upang ma-offset lamang yung kakulangan naman. Kasi nga naman, kung ibigay mo, ibuhos mo lahat-lahat, hindi na nga talaga magdadagdag yan. O di na nga talaga, kahit na sabihin natin ang trabaho ng, kagaya na lang doon sa guidance and counseling, ano? Ang mga counselor, ang dati-rate, nag-aaral kami 1:300, tapos naging 1:500. Ngayon, bago nilang panukala, 1:1000. Pero sa paaralan na pinaglilingkuran natin is 1:2000. Isipin mo naman yon. So, buti sana kung yung compensated. Pero even then, we do not underperform. Ang iba sasabihin, ba't tayo gagawa ng ganon? Kulang naman. So, underperform to have a balance. Hindi po ganon. Kaya nga, sa pagtuturo natin ng serve qual, dahil nga nasa industry kami ng service, lagi kong sinasabi sa mga batang ito, pinapaalala natin yung serve qual or yung rater model na to na ginamit nila para suraman, ano? Service quality model involves the organization and management of processes to ensure that the service delivered, yung ibinibigay, meets or exceeds customer expectations. Yan lang lagi kasi yan eh. Yung expectations, saka
delivery. Yung inaasahan nila na mangyayari, tapos yung performance nung inaasahan nilang makapangyayari. So, focusing on, rated tawag natin kanina, reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Para suraman po yan noong 1985 pa. Sa service quality yan. Sa business yan. Ay paano kaya sa church naman? Magkaminsan, malaki problema natin when it comes to church. Sa church, nagtatanong tayo, how much is enough for God? Sapat na ba yung, sabi nga nila, yung tayo, upo, alis, di ba? And then yung iba naman, papasok lang, lalabas na. Sapat na ba yun na paglilingkod? How much is enough? Ang iba naman ay, baka lumagpas na kayo ng langit. Sasabihin, no, am I doing too much? Or am I doing not enough? Ang iba mga ngatwir na, basta wag ka lang lalamang sa kapwa mo. Di wala ng Panginoon doon. Basta wag ka lang this and that. So, paulit-ulit nating sinasabi na whenever you take Christ out of the picture, hindi na tama yon. But in here, we need to know kasi nga, may mga expectations sa atin and we will be studying that today. So, ang isa kasing hindi nakakatiyak ng kanyang katayuan, doon sa kanyang ginagawa, doon sa kanyang paglilingkod, ang iba ay ginagawa nila yung excesses. Kaya, kagaya ng give of your best to the master, no, na naawitin. Yan na ba ang best mo? Alam naman natin hindi na ang best. For the season or for the occasion, siguro yun ang best niya. Or yun ang nagamit niya. Pero ang iba, i-require talaga, ay hindi dapat, ganito dapat. Kasi kapag kakaharap mo si ganito, ganito ang kasuutan mo. Another ay yung overpromise. Sasabihin, Lord, pagka binigay mo sa akin to, ganito gagawin ko. Or umpisa sa araw na to, ganito na gagawin ko sa'yo. On which we fail. We under-deliver. At itong under-delivery na to, itong excesses na to, yung over-promises that made kahit hindi ni-require, ito yung nagiging source o cause ng frustrations ng mga Kristiyano, ng mga lingkod ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, na hindi naman ni-require in the first place. Dapat tandaan ng bawat isa that God is not impressed by excesses or by excess. He is not fooled by neglect. Huwag mo sasabihin, yung grace niya will cover for me. But He looks sa ating mga puso. He sees our hearts. He looks for our faithfulness. And we will be dealing with 3 na gagamitin nating case in point para lamang dito sa expectations natin, over-delivery, under-delivery, or ano nga ba yung nakapaloob sa serve qual kung gagamitin din natin o integrate natin ang serve qual natin sa religious things. Umpisa natin si Joshua. After Moses. Matapos mamatay si Moses talaga, sumunod si Joshua. Ang instruction kay Joshua, huwag kang pupunta sa kanan, huwag mong pupunta sa kaliwa, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Stay in line. Ibig niya sabihin, enough ako para sa iyo, Joshua. A God who does not under-deliver. Kung hindi mo papayagan, if you will keep this law, you will be successful. The Word of God was made, the promise was made, manatili ka sa akin, you will become successful. At the end of his life, nabasa natin 21:45, nabasa na rin natin kahit na yung kanyang sinabi ng choose you this day. Pero, with much confidence, sinabi talaga ni Joshua, not one word or not one thing failed. Even that good promises or good things, the Lord has promised not one thing or not one word failed. What a claim! Diba?
So ang lahat-lahat ngayon, pagkapag-aaralan mo si Joshua, then we are serving a God who fulfills His promises. A faithful God na hindi mag-fail, na mag-deliver. Hindi under-delivery. Sa Philippians, more delivery or over-deliver siya. Kasi more than we can imagine ang ginamit niya doon. So, Joshua is making a point. God is faithful. And God did not give less as He promised. Kung anong naipangako, ginawa niya. Kung ano yung mga bagay-bagay na sinabi niya, ito ang magiging tahanan ng mga trebo, ng mga angkan ni Israel. Hindi niya nakalimutan kahit isang tribo doon. And He did not cut corners. Hindi siya, hanggat hindi pa nila kaya, then hindi niya ginawa. Hindi niya annihilate lahat-lahat ng mga nakatira doon sa Kanaan na hindi pinagpaguran, na hindi inaspire ng mga Israelites. Ang kanyang promise is, kunin ninyo. Hanggat din nila kinukuha, hanggat din nila ginagawa, hindi rin niya binibigay. Di ba? So He did not cut corners. And that is what we can see sa expectations with Joshua. Next one, kay Joshua. Makikita natin that God delivered perfectly as He promised. Tama lang. Kaya si Joshua, sa kanyang part, hindi na niya dinagdagan ang pangako ng Panginoong Diyos. Hindi na niya dinagdagan na sinasabing, Lord, pwede ba kapag ginawa namin to, gawin mo rin to? Kapag ganito kami ka-faithful, ganito ka rin kadami ang aming mga blessings. Just like us, na nasa 2026, ano? Are we bargaining, Lord? Dagdagan mo mga blessings ko, dagdagan ko paging magsigasig ko sa'yo. Maraming gumawa ng ganyan kung hahanapin nyo talaga yung mga New Year's resolution, ano? Bargaining. Ginagawa nilang bargaining chip yung kanilang faithfulness. So ginagawa nilang bargaining chip yung mga bagay-bagay na iniisip nila that are excesses, kasi ang pangako niya is, I will never leave you. I will never forsake you. Pangako. Hindi yun nakapako. Kaya hindi kailangang mangako, hindi kailangang gumawa ng panata, hindi kailangang gumawa ng pressure tactics. Lord, if you do this, kagaya ng mga kaibigan ko na banggit ko lagi, ano, noong pauwi sila ng Mindoro at malapit o matindi yung unos na inabot nila, sasabihin ng, Panginoon, makaligtas lang kami sa unos na ito, sa bagyong ito, magbabait na po ako. Hindi na po ako magpapasaway. Pressure tactics just to be saved. Pressure tactics just to reach the other side. Makarating lang sa kabilang pampang, ano? Ang isa nga nagsabi pa siya sa akin, nung boyad, ang sabi ko nga talaga, kung lulubog man kami, sana Panginoon, malapit na sa may pampang, malapit na sa may daungan, para maligtas pa rin kami. No! Pressuring God to save them, even if, yan. But with Joshua, wala. Hindi niya dinagdagan yan. Sa kabilang dako naman, just after Joshua showed us that not one thing, not one promise failed, may dumating naman na mga bagong tubo, mga bagong generation. Dahil hindi nakakakilala sa mga pinagdaanan o hindi nakaranas ng mga early na mga pinagdaanan kagaya nila Joshua, nila Caleb. At ito na nga yung time ng mga judges. Panahon naman to ni Jephthah. Si Jephthah, pinangakuan siya ng Diyos. Okay, sige, ibibigay ko sa iyo ito, Jephthah. Ibibigay ko sa iyo ito. Yet, si Jephthah, gumawa siya ng sarili niyang bargain. Sa Judges chapter 11, verse 30 and 31, itong ginawa ni Jephthah. Ginawa niyang conditional. Bagamat nangako ang Diyos, tinawag niya si Jephthah, do this. Kasi nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan. And tinawag niya si Jephthah na maging isa sa mga judges, isa sa mga magliligtas sa kanya sa ganong pagkakasadlak
And Jephthah did this. Ginawa niyang conditional. If you give me victory, sabi niya, I will offer whatever comes out of my house. Sa atin, ang iniisip natin, ano ba yung iniisip mong unang sasalubong sa'yo, Jephthah, pagkatapos mong manalo laban sa kaaway ng Israel? Kaya itong ginawa niya na promise na to, naging excess ito to over-deliver. Dahil ang nakita natin, at the end, noong pabalik siyang victorious at totoo nga na tinupad ng Diyos yung pangako niyang, I will give you victory. Alas, sinong sumalubong sa kanya? Yung nag-iisang anak niyang babae, yung pinakamamahal niyang prinsesa, kung tutuusin, pinakamamahal niyang anak, ang tuwang-tuwang sumalubong sa kanya. Kaya, dahil sa nagawa niyang vow, nagawa niyang promise that God did not ask, yung kanyang victory, yung kanyang joy na uwi sa pamimighati. Kasi pangangatawanan niya ngayon yung kanyang vow that he will offer whatever, anuman, sino man, comes out of my house. What were you thinking? Di ba? Joshua, o Jephthah, sino ba iniisip mo? Biyanan mo? Sino ba iniisip mong sasalubong sa'yo? Misis mo? Aso mo? Jephthah. Yung excess na hindi hiningi ng Diyos, kailangan niya ngayong tuparin kasi yun ang vow niya. Bagamat ipinagbabawal ang pag-offer ng isang human being doon sa mga offerings, yet itong isa sa mga debate kung ini-offer ba niya talaga as a burnt offering. Balikan lang natin. God promised victory. Gawin mo na lang eh. Hindi siya humingi ng anumang panata. Hindi siya humingi ng anumang kondisyon. Si Jephthah ang nagbigay ng kondisyon. So, ngayon, ang makikita natin, kaninong kasalanan? Dito natin mapapansin that yung magkaminsan, we put ourselves in a situation where God never planned. Sino ba na namanata? Sino ba gumawa ng mga kondisyonis na ganon? Sino ba gumawa ng mga pangakong ganon? Kaya nga, ang sa kanya is, let your yes be yes and your no be no. Sapat na yon. Here's the thing na nakita ko. Over-delivery born of fear is not faith. Kagaya ng ginawa ni Jephthah. This is distrust. This is kawalan ng pananampalataya. Yung kukondisyonin mo, manalo lang kami, i-offer ko sa'yo. Sino man na sumalubong sa akin, ang unang-unang sumalubong mula sa pamamahay ko. That is distrust. Over-delivery born of fear is not faith. It is disbelief. It is distrust. When we set conditions that God did not, then tayo ang gumagawa na pahirap sa mga bagay-bagay na binalak ng Diyos na maging mabuti sa atin. Also many things. Hindi lang tayo may panahon na i-discuss ang mga bagay-bagay na to. Kagaya na lang ng the parable of the loving father. O ang gusto ng iba is the parable of the lost son. It's a loving father kung saga ng akin. Nakalimutan niya rin sa 1 Samuel 15:20 sinasabing, to obey is better than sacrifice. Sapat na sana yun eh. Sumunod lang, wala nang no ifs and buts, wala namang nire-require sa kanya. Yet, gumawa siya ng iniisip niya na pwede niyang gawin na para matiyak niya yung kanyang victory. Kawalan ng pananampalataya yon.
Jesus will always be our perfect fulfillment, perfect example. Look at Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, kung pagbabasiyahan natin yung over-delivery at under-delivery, tingnan nyo, si Jesus, upang makita sana natin what is expected of Him, ang ginawa niya lang is perfect fulfillment of whatever is written about Him. Kaya nung sabihin niyang, it is finished, it was exactly what God demands. Tingnan natin. Jesus refused over-delivery. When people ask Him to perform signs, at ang sabi niya, a faithless generation asks for a sign, but no sign will be given. Noong yung crowd nagdidemand sa kanya ng mga bagay-bagay na ito gawin mo din sa amin ang mga ginawa mo doon sa mga ibang mga dako. Hindi niya ginawa. He walked away from crowds seeking spectacle. Spectacle, I should say. He did not overserve to please people. Tayo naman magkaminsan, ano? Strike while the iron is hot. Dinidire-diretso natin kahit hindi na magpahinga, kahit wala nang pahinga, basta sige lang ng sige habang naglilingkod, habang may nakikinig, habang may ginagawa. So, he did not overserve to please people. And when asked by the devil himself, na sinasabi niyang, sige nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalun ka nga. Kung ikaw ay anak ng Diyos, turn these stones into bread. He did not. Ba't ko pa kailangan patunayan sa iyo? So, he refused over-delivery. He refused performance on demand. He will even say, woman, it's not my time. He also never used under-delivery or under-delivered. So, noong nire-request sa kanya, once he prayed, let this cup pass from me. At one point, Garden of Gethsemane, nung nakita niya that the time has come, then he prayed, let this cup pass from me. Yet, ito, hindi siya nag-cut ng corners. Kaya may karapatan siya sabing, I have finished the work you have given me, you gave me to do. You have given me to do. And hanging on that cross, ang sinabi niya talaga ay consumatum est. It was exact obedience. Walang kalabisan, walang kakulangan. What is written about him. Kung titingnan yung maigi, before niya sabihin, it is finished, when he know that everything that was written about him is fulfilled, he said, it is finished. Exact obedience. Ginawa niya ang mga bagay-bagay na dapat niyang gawin. Ginawa niya ang bagay na sinasabing gagawin niya. That is Jesus. Titingnan natin maigi. The next one being is this. Uy, naghang ang aking sa Hebrews chapter 10 verse 7, Jesus said, based from the Hebrew writer, sabi niya, I have come to do your will. And exactly that. He came to do his Father's will. Not more than what is required, not less than what is needed, kundi exactly enough what is the will of the Father. Kaya, napakaganda nung doon sa Garden of Gethsemane, ang kanya talaga sinabi is, your will be done, not mine. Fulfill the expectations. Lahat-lahat ng mga expected of him, ginawa niya.
as is. Which leads us dito sa final thought natin. What about us? What is expected of us? If we could only honestly ask ourselves at tanungin natin mga sarili at isa-isa nating sabihin, am I over-delivering to earn God's approval? Bakit ko nga ba ginagawa itong mga bagay-bagay na to? Sabi lang naman niya, maglingkod. Sabi lang naman niya, ganitong bagay. Bakit ang iba kailangan pa talagang ito ang hindi nakikita ng mga namamanata, no? Yung mga nagsasakit ng kanilang sarili, namamano kanilang sarili, nagpapasan ng cross, nagpapapako sa cross tuwing darating yung tinatawag na Semana Santa. Am I over-delivering to earn God's approval? Ito'y nagiging sanhi magkaminsan ng burnout among workers, pastors, and preachers, evangelists. Ito yung nagkokos din ng guilt because we want to please some other people na nagsasabing, oh, this is expected of you. Much is given, much is expected. And ang mga ibang mga mangangaral din kasi what they thought na tama, which is over-delivery na, gagamitin pa nila, hahanapan pa ng bersikulo para lang patunayan yung kanilang opinions. Ano? The next one is this. Am I under-delivering while calling it grace? Hindi nagagampanan ng trabaho tapos sasabihin, oh, sapagkat kami mga tao lamang. Or, alam mong mali yung ginagawa mo at ang masasabi mo ay maintindihan tayo ng Diyos sapagkat tayo'y tao lang. We need to be looking at this. Am I obeying what God asked or what I assumed He wanted? Dito yung presumption natin eh. Dito yung excesses na papasok. Kaya ang iba, mamamanata, ang iba gagawa ng mga bagay-bagay talaga na halos pahirap na or halos pasakit na sa kanilang mga sarili. Dito yung mga hermits, di ba? Ito yung mga ascetic. Buong akala nila by doing those things, by harming the body, they become more righteous, they become more holy. By denying the self and a lot of things. Ang buong akala nila ay itong mga bagay-bagay na ito makes them over-deliver. Makes them na higit na banal kaysa sa iba. Expectations. Dapat malaman ng bawat isa sa atin that God is not asking us to do more than obedience. At isang bagay pa, hindi naman meritorious yung kaligtasan natin. Hindi naman nasasabihin kapag kumanta na ng to the work, ay we are being saved by our works. No. It is because we work because it is who we are. Sheep will be sheep. Goats will be goats. Natural sa atin dapat ang gumawa ng mabuti. The next one also is that God is not excusing us from obedience. Hindi pwedeng ipagpilitan din ng iba na sasabing, hindi ko gagawin yan pero naiintindihan ako ng Diyos. Hindi din. And then last one is that He is calling us to trust Him exactly what He says. Nung sinabi niyang, I will never leave you, I will never forsake you, then He will do exactly that.
Kaya dapat mapansin ng bawat isa that faithfulness is not doing more to be accepted, nor less to be safe, but doing the Father's will in trusts, just as Jesus did. Yan ang expected of us. Kaya sa taong 2026, padayon lamang po tayo. At muli, nagpapasalamat po ang inyong lingkod. Happy New Year, everyone.